Umabot na sa halos 60 miyembro ng MNLF Miswari faction ang nahuli ng pinagsanib na puwersa ng AFP at ng PNP sa gitna ng bakbakan. Ilang spotter na mga rebelde o yung nagtatrack di umano ng lokasyon ng militar ang nakita ng mga otoridad. Live mula sa Zamboanga City, may report si Jiggy Manica. Jiggy? At Ma'am Jess, sa katunayan itong grupo ng spotter na ito ay dumaan pa sa grupo ng media para magtanong kung maaari ba silang pumasok sa isang kalye kung saan nagsasagawa ng operasyon itong mga pulis at sundalo para daw kunin ang kanilang sasakyang naiwan doon. Sa dami ng mga tinamaan ng sniper fire, sunod-sunod ang pagdating ng mga sugatang sundalo sa aming kinatatayuan sa Barangay Santa Catalina, dakong alas 4 ng hapon. Ang tangking ito, sinakay ang ilang sundalong tinamaan sa binti. Lahat sila inilikas ang ambulansya para tugunan ng mga doktor. Sa gitna ng kaguluhan, dumaan sa aming lugar ang isang pulang SUV. Tinanong pa nila kami kung pwede silang dumaan. Naka-uniforme ng Philippine Army ang nasa una ng sasakyan. Ang iba, pawang mga sibilyan. Dumaan sila sa pwesto ng PNP at Army. Pero makalipas ang ilang minuto, pinuntahan kami ng isang miyembro ng PNP Special Action Force para tanungin kung may dumaan na pulang SUV. Papasok sa sakyan, sir, kasi yung kanina na rin na sasakyan. Check. 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Yun. Oo, nakapasok. Oo, yun, nakita nyo dito naman. Sir, sundalo sa kayo nun Oo, akala namin sundalo Sundalo, naka-uniforme sila. Kukunin, kalaban yun. Yung nagtanong na yung sasakyan doon nila nandito. Yun pala, mga spotter ng MNLF ang grupo o mga miyembro ng rebelde na nagbibigay ng posisyon at lokasyon ng mga sundalo. Hindi na sila natagpuan. Kasunod dito, nagbarikada at nagpa-checkpoint ang mga otoridad at iniisa-isa mga dumaan na motor at sibilyan. Sa barangay Camino Nuevo, sinuri rin ng mga otoridad ang isang nakaparadang sasakyan na tinamaan umano ng mortar. Inakala pa nung una na car bomb ang sumabog. Bago mag-alas 3 ang hapon, ibinaba ng isang ambulansyang 4 na bangkay na isinako malapit sa pwesto namin. Ayon sa mga pulis, bangkay ito ng mga miyembro ng MNLF. Nakatakdang dalhin sa isang punerarya ang mga bangkay. Sa kabuuan, umabot na sa 59 ang fighter ng MNLF na nahuli ng mga otoridad, kabilang na ang 9 na bagong huli ngayong araw. May ilang umaming kasapi sila ng MNLF, ang ilan kasama ang isang 15 anyos, itinangging kabilang sila sa pwersa. Baka sa kanila mukha ang hirap na kanilang pinagdaanan. Nitong Sabado, nahuli ng mga otoridad ang 2 sniper ng MNLF. Ang isa sa kanila, sinabing siya raw ang kinatatakutang sniper sa Barangay Santa Catalina na nagpahirap sa mga sundalo at pulis ng ilang araw. Inaresto rin ng mga otoridad kanina si Major Hasmin Hadjumuddin na pinuno ng military police ng Western Mindanao Command. Dahil sa mga kaduda-duda umano nitong kilos, papalabas at papasok ng Barangay Santa Catalina. Inamin ni Hadjumuddin na MNLF siya dati pero kalaunay na integrate sa AFP kasunod ng 1996 peace agreement ng gobyerno sa MNLF. Kayo ba'y integrate? Yes. Ay, hindi ka sumisimpatya sa kanila, yung mga MNLF? No. Wala na kami noon kasi we are in the armed forces. So we give our loyalty also to the armed forces of the Philippines. No more, no less. Ma'am Jess, sa mga sandaling ito ay kahit papaano ay nananatiling tahimik itong Zamboanga at yung manakanakang putukan kanina nating narinig, pansamantala ay tumigil muna ngayon, Ma'am Jess. Jiggy, tumitin di ba yung bakbakan as it progresses day by day o pare-pareho lang? Kasi may tinatawag na nga sila ngayon na final push down, no? Whatever that means. Sa tingin namin, Ma'am Jess, at kahit papano nakaka-advance itong troops ng AFP at PNP. Katunayan, yung street, yung kalye kung saan itong mga nakalipas sa araw talagang hirap na hirap yung mga sundalo para pasukin yung kaninang pinanggalingan ng tangke na may sugatan. Napapasok nila at naiikutan na kahit papano. Pero meron pa rin mga nakapwesto doon ng mga sniper at katunayan, yung mga bala habang kami nagla-live doon sa area,
tumatawid dahil tinatarget naman ngayon ng mga sniper yung isang building sa malapit sa amin dahil sa pag-aakalang yung mga residenteng sumisilip doon tinitingnan yung posisyon ng mga sniper. So kahit papaano sa tingin namin talagang na itutulak paloob ng mga barangay itong mga miyembro ng MNLF, pero ang nagpapabagal lamang sa kanila operasyon talaga ay itong mga sniper ng MNLF. Okay, ang mahirap dyan, alam ko yung mga MNLF, MILF, kahit NPA, lahat sila nakasuot din ng suot uniforme ng mga sundalo. So minsan, mahirap talaga magkakilanlan kung sino-sino, no? Totoo yan, Ma'am Jess. Katunayan, itong yung naka-SUV na pula, no? Nakita natin sa video, kumaway pa doon sa mga miyembro ng PNP Special Action Force, yung nasa kanto na nakikita nyo po sa inyong video. Yan, kumakaway pa yung naka-uniforming yan ng Army at hindi siya masyadong sinita. Pero after 10 minutes sa pag-isip-isip ng mga otoridad na ito kalaban, kaya bigla silang nagtanong sa amin at kung saang direksyon daw nagpunta itong sasakyan. Pero wala na, hindi na nila ito inabot at inikutan din ng ilang makasama nila, pero hindi na rin nakita yung sasakyang yan, Ma'am Jess. Okay, naalala ko tuloy tuwing may mga ganyang eksena nung araw naglalagay ng counter sign yung mga sundalo. Naalala ko nung mga may problema ang gobyerno sa rightist rebels, masking tape. Baka ganun ang kailangan ngayon. In any case, ingat kayo dyan sa Zamboanga, Jiggy Manikad.